Ayun, ganun pala yun. Ayun, ano lang natin, daanan lang natin ng konti yung sinabi sa Exodus 17:1-7. Kumbaga, yung pinaka nangyari doon, yung Israel, sila po ay nagrereklamo. Yung sa ESV nga yung version sabi doon, they are not just grumbling or murmurings. Sabi doon, they are quarreling. Sabi nga po doon sa isang verse dito, they are almost ready to stone Moses. So hindi na lang sila basta nagrereklamo, they are almost willing to kill Moses dahil po doon sa pangyayari. At doon po nakita natin, Moses cried to the Lord at the Lord provided them water. Ayan. Sa Exodus 17:1-7. Dagdag ko lang po, no? Dito po sa Exodus 17, it is like 45 to 60 days na mula noong lumabas po yung Israel sa Ehipto. Alam naman po natin, di ba, na sa almost 2 months na yon, this was not the first time na nag-provide ng miracle, nagpakita ng miracle ang Panginoon. Hindi po ito yung unang beses na nag-provide siya ng protection at nagpakita siya ng kanyang kapangyarihan sa mga taga-Israel. Ngayon, titingnan natin, for our first point, we will see how God provided to Israel in the past. Pero before we proceed, manalangin po muna tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Bagkos maulan, ay tinipon mo po kami, Panginoon, upang makapag-aral, makapag-rinig, makapag-nilay-nilay sa iyong salita. We are praying po na kayo po ang manguna, kayo po ang maging sentro ng aming usapan. Ihanda mo po ang aming puso't isip. Gabayan, tulungan mo rin po ako, Panginoon, sa akin pong pagbabahagi. Tulungan mo po ako na makaiwas from any errors and nawa ang tanging katotohanan mo lamang po ang aming mapag-usapan sa umagang ito. We love you, Lord, and we praise you. Kayo na po ang bahala sa lahat pa po ng activities throughout the day. In Jesus' name, amen. Yan. Unang point po natin, first point, how God provided in the past. Yan. Yung titingnan po natin dito is yung Exodus 15. Tingnan po natin, Exodus 15. Ang liit po ba? Nababasa? Nababasa naman, no? Ayan, basahin ko na lang din po. Sundan nyo na lang ng mata ninyo. Then Moses made Israel set out from the Red Sea, and they went into the wilderness of Shur. Sa verse 17, sinabi doon, sila po ay nasa wilderness of Sin. Dito po sa verse 15, sila po ay nasa wilderness of Shur. They went 3 days, 3 araw in the wilderness, at ito po ang sabi, they found no water. When they came to Mara, they could not drink the water of Mara because it was bitter. Therefore, it was named Mara, and the people grumbled against Moses. When we say grumbled, nagrereklamo, nagdadabog. Yung mismong definition ng grumble doon sa English dictionary, parang bumubulong-bulong. Pero ang point ay they are nagrereklamo sa kanilang sitwasyon. Pinapadaan nila ito kay Moses. Saang verse na ba tayo? What shall we drink? Ayan, saying, what shall we drink? And he cried to the Lord. And the Lord showed him a log, and he threw it into the water, and water became sweet. There the Lord made for them a statute and a rule, and there he tested them. That is a testing. Ano po kaya yung testing? Sabi sa verse 26, saying, if you will diligently listen to the voice of the Lord, your God, and do that which is right in his eyes, and give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you that I put on Egyptians, for I am the Lord, your healer. Ay, nagrereklamo po sila, no? I would like us to imagine po na yung nililid po ni Moses dito na Israel, hindi po siya small group of people. Isa po siyang bansa. Perhaps hindi lang libo, malamang milyon pa, no? Yung nililid dito. At yung bawat, yung sa grupo na yun, may pamilya, may anak, may nanay, tatay. Kaya, it is, kung tingnan natin, parang natural, no, na nagrereklamo sila. Kasi for 3 days, sabi doon, wala silang iniinom, wala silang mainom. Nung panahon na nakita sila ng tubig, sabi doon, bitter, mapait pa, hindi pa nila mainom. Kaya, nagrereklamo sila. Pero we know, alam po natin, no, God did not save them from Egypt to kill them from thirst. Siyempre, alam natin kasi tayo yung nakakabasa, hindi tayo yung nandoon sa sitwasyon nila. Pero marahil kung tayo din yung nasa sitwasyon nila, di ba, malamang magrereklamo din tayo. For 3 days, di ba, nabanggit ni Kyle kanina, grabe po yung init kahapon, pati gabi. Hindi nga lang kahapon buti nga ngayong buwan, medyo umuulan-ulan na, di ba? May mga araw na presko na. Pero mga nakaraan, very dry talaga. Sobrang init, mahirap matulog sa tanghali. Di ko alam sa inyo, pero sa amin kasi wala kaming aircon. Mahirap kaya mahirap talaga matulog sa mga bandang alas 10. Pag mga bandang alas 10 na, mahirap matulog sa tanghali. Sa gabi pa naman ako nagtatrabaho. Yan, kaya nakatutok talaga yung electric fan kapag matutulog. Pero ano kaya yung purpose? Bakit nangyari yun? Di ba nabasa natin kanina sa verse
actually 25 to 26, sabi dyan, the Lord tested them. Ano po yung testing? Balik natin sa 26, basahin natin ulit. Sabi dyan, if you will diligently listen to the voice of the Lord, your God, and do that which is right in His eyes, and give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you that I put on Egyptians, for I am the Lord, your healer. Ayun po yung sabi. Ayan. That test was designed to reveal the true condition of Israel's heart. Sabi dyan, their underlying lack of faith, and to train them to rely on His word rather than on their immediate circumstances. Kung titingnan po natin, totoo din po yan sa sitwasyon natin, na nabanggit natin, even dyan sa Exodus 15, hindi yan yung unang beses na nagpakita ng miracle ang Panginoon. Nakita natin, nasa Ehipto pa lang sila, pinakita na ng Panginoon yung kapangyarihan niya. Nung tumawid sila sa Red Sea, nakita nila kung paano nag-provide ng protection sa kanila ang Panginoon. Pero actually, totoo din yan sa panahon natin ngayon. Maaring hindi nga natin nakakalimutan kung paano naging faithful yung Panginoon, di ba? Marahil natatandaan natin kung paano nag-provide yung Panginoon sa atin, even before. Pero, that reveals our heart na, na we are hard, we find it hard to trust in the Lord. And actually, that is a nature of sin, di ba? Na because of sin, we tend to rely kung ano yung, based on our own knowledge sa ating immediate situation. Ayan. Punta po tayo sa next slide. Ayan. Aside from God provided them water, Exodus 15, Exodus 16, God provided them food. Ayan. And the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron. Nagreklamo ulit sila in the wilderness. And the people of Israel said to them, would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and ate bread to the full? For you have brought us out into this wilderness to kill this assembly with hunger. Then the Lord said to Moses, behold, I am about to rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day, that I may test them, whether they will walk in my law or not. Ayan, sabi dyan, they grumbled again against Moses and Aaron. Pero gusto kong tignan natin yung sa verse 3 to verse 4. Verse 2 to 4 na, diretso na natin. Sabi dyan, they are grumbling against Moses. Sabi, mas okay pa siguro no na namatay na lang kami sa Ehipto ng busog kaysa dito na mamamatay kami sa gutom. Ayun sabi dyan. Pero kung sa verse 15, di ba sabi doon sa verse 15, after nung magreklamo ng mga taga-Israel, Moses cried unto the Lord. Tumawag yung si Moses sa Panginoon. Pero sabi dito verse 3, tumiretso siya ng verse 4, then the Lord said to Moses, after nilang magreklamo. Ano po yung pwede nating makita dito? Sa verse 4, hindi na tumawag yung si Moses sa Lord. And actually, ganun po talaga because sabi nga sa New Testament, the Father knows what we need even before we pray. Alam na ng Panginoon kung ano po yung mga kailangan natin. Tingnan po natin, verse 4. Actually, this was a testing then, that I may test them whether they will walk in my law or not. So verse 15, sabi, it is a testing. Balikan natin, chapter 15. If you will diligently listen to the voice of the Lord. Sabi naman sa verse 16, chapter 16, verse 4, whether they will walk in my law or not. Di ba? Very consistent na ang point, kung makikinig ba yung Israel sa salita ko, di ba? Than relying, than being overwhelmed by their immediate situation. At ganun din po sa atin. And also one point na nakita ko dito, no? Marahil doon sa verse 15 to 16, the Lord is teaching them to trust Him for provision. Bakit po? Sabi dyan sa verse 4, behold, I am about to rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day. Yung nangyari po, nagpaulan ng Panginoon ng tinapay na eventually tinawag nilang mana. Ayan. Tapos, everyday, nagko-collect sila ng sapat lang sa araw na yon, except sa ika-6 na araw. Bakit po? Kasi sinabi ng Panginoon na sa ika-7 araw, hindi pwede, walang magtatrabaho. Magpapahinga ang lahat. Kaya sa ika-6 na araw, yung kukolektahan nila, yung sapat din hanggang sa ika-7 araw. Pero sabi dito, they shall go out and gather day portion every day. Ano po ba yung sabi sa Matthew 6:34? Sabi niyan, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Di ba? Sa panahon natin ngayon, maaari tayong magtrabaho,
maaari tayong mag-save, maaari tayong mag-invest para sa ating future, para tayong magtabi ng ating emergency funds, di ba? Pero we can trust the Lord that He can provide every day, that He can, parang kaya niya tayong tulungan. Sabi diyan, therefore do not be anxious, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Sabi sa Lamentations 3:22-23. Bakit kaya, no? Bakit hindi tayo kailangang mabalisa sa bawat araw? Because the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang ganda nung song kanina ba? Praise the Lord, His mercy is more greater than darkness, new every morn. Our sins, they are many. His mercy is more. That is a great reminder na kahit merong trouble every day, new troubles every day, we can trust the Lord because sabi dyan, hindi nag-uubos yung pagmamahal ng Panginoon. New troubles every day, at the same time, new mercies na ibinibigay o pinapakita sa atin ng Panginoon. Meron nga pong nagbigay po sa akin ng libro noong 2021 to 2022. Sabi po doon sa book na we can trust the Lord. Bakit? Because God is good, He is loving, and God is omnipotent. Bakit po ganun, no? If He is good, hindi siya maghahangad ng masama sa iba. And at the same time, that good God is also a loving God at mahal niya tayo. At dahil yung good God, yung loving God, is also an omnipotent God, alam niya na kung ano yung the best sa atin. Marahil nakikita natin parang hindi ito yung the best para sa akin, Lord. Bakit mo ko pinapadaan sa mga gantong mga pagkakataon, ganitong mga problema? Pero we can trust the Lord because He is good. And the Bible said, the Lord loves us. And because He is good, He is loving, He knows what's best for us. Alam din niya kung anong ibibigay sa atin, di ba? Ayun. Yan, sa ating first point, na tignan po natin on how God provided in the past to Israel. Pero sa second point, dito na po tayo tutuloy sa ating chapter, people forgot, Exodus 17 verses 1 to 2. Marahil, di ba, hindi naman talaga nakalimutan ng Israel. Di ko alam, ba't ang lakas mo naman manghusga, Jay? Ba't sinabi mo nakalimutan na nila agad, people forgot? Pero, di ba sa dami ng mga taga-Israel, sabihin natin, hindi lang libo, baka marahil milyon, imposible na lahat naman nakalimot na sa kung paano nag-provide ang Panginoon, kung paano nagprotekta ang Panginoon sa kanila. Sabi nga, tsaka nung ni-research ko itong Exodus 17, just a few days or just a few weeks, yung lumipas mula sa Exodus 15 to 16 na dinaanan natin kanina. And actually that is, ito pala, basahin po muna natin Exodus 17, verses 1 to 2. All the congregation of the people of Israel moved on from the wilderness of Sin by stages, according to the commandment of the Lord, and camped at Rephidim. But there was no water for the people to drink. Same po dun sa sitwasyon noong Exodus 15, di ba? Noong nasa Shur sila, wala silang mainom. Ganon din. Tapos, tingnan natin dito, sabi dito, therefore, the people quarreled. Verse 15, verse 16, they are grumbling, they were murmuring kina Moses at kay Aaron. Pero dito sabi na they are quarreling, nakikipag-away na sila. Sabi nga dyan sa verse 3, hindi natin nalagay dyan, na they were almost ready to stone Moses na. Handa na siyang patayin. And actually, yung problema na parang akala natin nakalimutan nila, that is actually a problem of sin. At totoo din, nalubat ata. Apo. Ayun. Ayan. Ayun din yung sa panahon natin ngayon, no? Because sin inclines the human heart toward self-reliance, causing people to forget God's faithfulness and depend on their own understanding. Kung magiging totoo pa tayo, marahil kapag nasa mahirap tayong sitwasyon, hindi naman talaga natin minsan nakakalimutan kung gaano naging tapat yung Panginoon sa atin in the past, di ba? Minsan na, kahit ako sa aking personal na experience, naaalala ko pa kung paano Pero because of sin, the human heart, katulad ng sabi dyan, we tend to rely kung ano yung sarili nating pagkakaunawa sa ating sitwasyon. Kaya nga, ano ba yung sabi sa Proverbs 3 na trust in the Lord with all your heart, di ba? Huwag kang magre-rely sa sarili mong pagkakaunawa. Ayan. Ayun, nakita natin.
na kumbaga parang nag-progress, aside from grumbling, they are now quarreling kay Moses. Next natin, tignan natin kung ano yung leader's response. Ano yung naging response ni Moses sa ganitong sitwasyon. Sabi diyan, Moses cried to the Lord, "What shall I do with these people? They are almost ready to stone me." Noong nabasa ko to, ito po yung parang napipicture out ko na noong tumawag si Moses sa Panginoon, marahil po ay, kumbaga, balisa siya. Hindi naman nabanggit dyan, di ba, sa verse 4 to verse 5. Pero kung titignan kasi natin yung sa Exodus 3 to 4, noong tinawag ng Panginoon si Moses sa Horeb, sa burning bush. Makita natin yung Exodus 3 to 4, na ilang beses na parang nagda-doubt si Moses na sumunod sa Panginoon. Nandoon yung pinakita na ng Panginoon yung kapangyarihan niya, yung staff, hinagis niya naging ahas. Tapos yung isa pang pinakita ng Panginoon kay Moses para magtiwala siya, yung kamay niya nilagay niya sa, tapos nagkasugat, parang naging ketongin, tapos sabay gumaling. Kumbaga ipinakita na ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan. Pero sa huli, anong sabi ni Moses? "I'm not eloquent, hindi ako magaling magsalita." Sabi niya, "Lord, iba na lang yung isend mo." Sabi ni Moses sa Panginoon. Sabi pa nga dun sa, hindi ko alam kung kalimutan ko, chapter 3 or chapter 4, na sinabi na yung nagalit yung Panginoon kay Moses. Eventually, sabi ni Lord, si Aaron, isama mo si Aaron. Yan, ganito, ganyan. At kung di natin nadaanan kanina sa verse 16, verse 16, or chapter 16 or chapter 16 or 15, na sinabi ni Moses na, alam ko na yung grumbling nyo, hindi directly towards us, hindi directly toward Moses and Aaron, sabi ni Moses, kundi directly towards God. And dito sa verse 4, naniniwala ko, yun yung na-realize ni Moses, na unlike before, nagtiwala siya sa Panginoon, na yung quarreling nila sa verse 17 ay hindi na hindi na towards, verse 17 po yan, hindi po verse 16, magkamali po ako, ayan, 17 po yan, ayan po yung 17, di ba 17:3, yung quarreling na inaaway na siya, sabay tumawag siya sa Panginoon, verse 17. Hiniwala ako na nagtiwala si Moses dyan, tumawag siya sa Panginoon. And that is the same with us today, no? Na we can always surrender yung ating mga problema sa Panginoon, kahit na gaano man siya, sabihin natin kabigat, kasi doon sa Horeb, nung tinawag siya ng Panginoon, mabigat na yung pagkakatawag sa kanya, kasi biruin mo, may pinatay siyang Egyptian, tapos bigla siyang tatawagin ng Panginoon na bumalik sa Ehipto, para ilabas yung mga Israelita doon sa Ehipto. In the same situation here, na sobrang bigat nung nangyayari na gusto na siyang patayin ng mga taga-Israelita. Ayan. Pero tingnan natin na we saw yung faith ni Moses. He cried to the Lord, and then the Lord answered. Ayaw. Ayun. Ayan, the Lord answered. Tingnan natin Exodus 17:5. Basahin ko na lang po, And the Lord said to Moses, "Pass on before the people, taking with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go." Tingnan natin sabi sa verse 5, "Take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go." Noong binabasa ko po ito, I was reminded doon sa nabanggit natin kanina, sa Exodus 4, sabi dyan, "Then Moses answered." Nung tinatawag ni Lord si Moses sa Horeb, na siya yung gagamitin para ilabas yung mga Israelita sa Ehipto. Sabi dyan, "Then Moses answered, but behold, they will not believe me." Di naman sila maniniwala sa akin eh. Ayun, napindot ko pala yung mute. Ayan. They will not listen to my voice, for they will say, "The Lord did not appear to you." The Lord said to him, "Ano yung nasa kamay mo?" Sabi niya, staff. He said, throw it on the ground." So he threw it on the ground and became a serpent. And Moses ran from it. Natakot pa si Moses, sabi, di ba? Sabi diyan, "The staff was a reminder of God's power and faithfulness.
It may also have reminded Moses of his initial calling in Exodus 4, when God used the staff as a sign to reassure him in the midst of doubt as Moses faced another difficult situation in the wilderness. The staff stood as a tangible testimony that God, who had empowered him before, would continue to be with him and provide for his people. Marahil, itong staff na to ay ginamit ng Panginoon to remind him. Tanda mo noong nasa Horeb ka pa, until now, kasama mo ako. Katulad nung sinabi din ng Panginoon yan sa Exodus 3 or 4, na sinabi ng Panginoon kay Moses na ako yung magiging bibig mo. Na hindi siya iiwanan, hindi siya pababayaan ng Panginoon. And I believe this staff was also a reminder to reassure him, katulad yan in the midst of doubt, kasi Moses faced another difficult situation in the wilderness. Yan. That God would continue to be with him and provide for his people. And lastly sa ating second point, assurance that God would be with them. Yan, sa verse 6. Behold, yung start ng verse 6, behold, I will stand before you there on the rock at Horeb. Yan, God assured Moses that of his presence amid the people's complaints and hostility, reminding him that he was not facing the crisis alone. The Lord who had called and guided him from the beginning would continue to be with him and provide for his people. Yan. Which, nakita natin, di ba, nag-obey si Moses, which leads us to our last point. Last point na agad sa ating, the satisfying rock. Exodus 17, verses 6 to 7. Basahin natin po, behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water shall come out of it, and the people will drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. And he called the name of the place Massa and Meribah, because of the quarreling of the people of Israel, and because they tested the Lord by saying, is the Lord among us? Parang sa verse 15 to 16, tinetest sila ng Panginoon, pero this time, sila na yung nagtest sa Panginoon. Parang kakaiba nung nabaliktad. And actually, this is a typology. Ano po ba yung typology? Sinerch ko siya sa Google para madaling magets. Tsaka kasi nung time na ito nalito ko, ano ba yung typology, ano ba yung Christology? Typology, method showing how Old Testament people and events foreshadow Jesus in the New Testament. Nakita natin, si Moses, yung Israel, wala silang mainom sa panahon na ito. They quarreled against Moses and Aaron. Si Moses, he struck the rock, lumabas yung tubig. Paano po naging foreshadowing ng gagawin ni Jesus o ni Jesus ito sa New Testament? Gusto ko po tingnan po natin isa-isa. Una, si Moses. Moses represents the law. Sa John 1:17, sabi dyan, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Ayan, alam naman po natin na si Moses, sa panahon na ito, siya yung kumbaga naging mediator between Israel at saka sa Panginoon. Siya yung nag-present ng law, ng Ten Commandments, and eventually siya din po yung nag-present sa Israel ng tinatawag na ceremonial law, sanitary law na inobey ng mga taga-Israel, although hindi na natin sinusunod sa panahon natin ngayon. Kaya kumakain na tayo ng baboy, kaya nagsusuot na tayo ng mga damit na iba-iba yung tela, kaya nagpapagupit na rin tayo, kaya nag-aahin tayo ng balbas. Those ceremonial laws were specific laws given to the Israel before. Pero ayun na nga, parang saan na tayo napunta, no? Sabi, the law was given through Moses. Ano po ba? Pero sabi niyan, grace and truth came through Jesus Christ. Ano po ba yung purpose ng law? Bakit ayun ibinigay? Law was given to demonstrate God's holy standard. Sabi diyan, so the law is holy, and commandment is holy, and righteous and good. At ito po yung sinasabi sa Biblia, that the standard of God is obedience sa buong law, sa buong batas. Sabi nga po sa James, di ba? Sabihin natin na nasunod mo yung iilan, pero nadapa ka sa isa, parang nilabag mo na rin lahat. At actually, hindi lang din sa batas ng Diyos na-apply din yun sa batas natin dito sa mundo, di ba? Sabihin natin, hindi ka pumatay, hindi ka ng rape, hindi ka lumabag sa kung ano-anong batas, pero nagnakaw ka, lumabag ka sa isa,
Ganito lang, sabihin natin, nagnakaw ka ng 100 million. Yan. Tapos, sinabi mo nung nasa hukuman ka na, nagnakaw po ako ng 100 million para makatulong po ako sa mahihirap. Ayun yung sinabi mo. Yung judge, syempre sasabihin yung tuwid na judge, sasabihin ng tuwid na hukom, mabuti yung ginawa mo, pero lumabag ka sa batas, kaya ikaw ay mapaparusahan. At ito po ang reminder sa atin na kung may mga hukom, may mga judge dito sa mundo na hindi tuwid, halimbawa sinabi noong nasasakdal, nagnakaw po ako ng 100 million para makatulong ako sa mahihirap. Huwag niyo po akong parusahan, hati tayo, bigay ko sa yung 50 million. Ganon, sabing ganon. Sabi nung judge, sige, dahil mabuti naman ang iyong hangarin, bigay mo lang sa akin yung 50 million, tapos parang, tutulong din ako sa iba. Gusto din pala tumulong nung hukom sa iba, kaya gusto niya makuha yung 50 million. Pero, ang Diyos po natin, hindi po siya suwail na hukom. Next po natin para makita natin. And James 2:10, sabi dyan, for whoever keeps the law, ayun yung nasa baba, for whoever keeps the law, but fails in one point, has become guilty of it all. Kunwari lang, daan tayo sa 10 utos. Sa 10 utos, sabi, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa mga walang kabuluhang bagay. Sabihin natin, hindi mo yung ginawa. Sabihin natin, wala kang kabit. Sabihin natin, hindi ka nagnakaw. Hindi ka pumatay. Pero kahapon nagsinungaling ka. Kahapon hindi mo nirespeto yung magulang mo. And imagine natin, kunwari, sabihin na natin isang beses ka lang nagkakasala sa isang araw. Na alam naman natin imposible, di ba? Kasi nagkakasala tayo sa jaman natin o hindi, sa isip, sa salita at sa gawa. Sabihin natin nagkasala ka ng isang beses sa isang araw. Sa loob ng 365 days, 365 na yon. Sabihin natin sa 10 taon, 3,650 na yon. Sa loob ng 20 taon, times nyo na lang. Hindi ko na po kaya i-mental kasi sa next na mental block na po ako nun eh. Ayun, na mental po ni Pastor, napit ni Pastor. Pero ayun na nga, here's the point. Sabi dyan sa 3:9-10, what then? Are we Jews any better off? No, not at all, for we have already charged that all, both Jews and Greeks. Yung Jews po na tinutukoy dyan, kasi sa context, kinakausap. Kung tama po ako, kinakausap ni Paul yung mga Hudyo, yung mga Jews po na yan, mga taga-Israel. Yung Greeks, ginamit po yan ni Paul to parang i-represent yung mga Gentiles o mga Hintil. At tayo po yun yung mga Hintil kasi hindi po tayo mga Hudyo. Kaya tayo tinutukoy na Greeks dyan. We are also under sin. Sabi, as it is written, none is righteous, no, not one. Pero sabi, siguro yung ibang nakapagbasa na ng New Testament sabi, di ba yung law, ibinigay siya sa mga taga-Israel? At saka sabi, sa nabasa ko, we are not under the law. Bakit tayo mapaparusahan? Sa batas ng Panginoon. Nalagay ko po hindi dito yung verse Kaso di ko dyan nalagay. Wait lang po, give me 2 minutes. Dito po yun. Sure ako nandito yun eh. Ayun, Romans 2. Yan, Romans 2. Talong po tayo sa Romans 2:12. Basahin ko na lang. Kasi yung ginamit ko po pala diyang version ESV para hindi po masyadong malalim. Tsaka maintindihan po natin. Sabi, for all who have sinned without the law will also perish without the law. All who have sinned under the law will be judged by the law. Hindi tayo part nung binigay na law sa Israel. Bakit tayo ma-judge by the law? Ayun, ang bilis na flash na. Verse 13, for it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. For when Gentiles who do not have the law, ayan, tayo yun, mga hintil, hindi naman sa atin binigay yung law, by nature do what the law requires. They are a law to themselves. Even though they do not have the law, they show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. Ayan, on that day when according to my gospel, God judges the secrets of men by
Christ Jesus. Kaya po nabanggit dito sa sa nabanggit natin kanina, mapa-Hudyo ka man o Hintil, none is righteous, no not one. Walang matuwid ni isa. Sabi na that the law were written into our hearts. Kaya kahit yung bata, yung yung kapatid ko na bunso, nung pa siya, medyo baby pa siya. Ngayon kasi high school na siya, grade 7 na. Tinanong ko siya kung sa isang kasalanan, hindi ko na pamanggitin kung ano. Sabi ko sa kanya, tama ba to o hindi? Alam niya agad na hindi kahit walang nagturo sa kanya. Bakit? Kasi yung sabi nga, katulad nga sabi dito, yung batas nakasulat na sa ating mga puso. Kaya mapapansin natin, mararamdaman natin, malalaman natin kung depende sa ating konsensya kung tama o mali yung ginagawa natin. And sabi dyan, that bears witness. At the same time, it's their conflicting thoughts accuse. Ayun yung parang nagiging nag-aakusa sa atin kapag tayo ay nakakagawa ng mali. Asa na ba tayo? Next po ay... Ayan, for whoever keeps the law, nabanggit na natin kanina, Moses struck the rock. Ayun sa A kanina, di ba, nakita natin na kung ano yung naging response ni Moses. Ay, sa A pala, iba pala yun. Yung A, Moses represents the law. And this time, Moses struck the rock, hinampas niya. Sabi dyan, verse 6, behold, I will stand before you there on the rock at Horeb. At saka, ang napansin ko lang, noong nababasa ko to, di ba, kanina nabanggit natin sa Exodus 3-4, sa Horeb, doon unang tinawag ng Panginoon si Moses. At doon yung parang unang, siguro, pressure si Moses, Tapos nahihirapan siya magtiwala sa Panginoon. Kasi tao din naman si Moses, Nabanggit natin kanina na because of sin, we tend to rely on our own understanding sa mga pangyayari. Marahil si Moses, noong tinatawag siya sa chapter 3-4 ng Exodus, marahil, bakit ako? Sabi nga niya, di ba, iban lang isend mo, Lord, wag na ako. Dito tinawag din siya, dito sa parang, di ko alam pangatlo, pero dito sa the same situation na mahirap yung sitwasyon niya, nasa Horeb din siya. Parang, naisip ko, ang galing, kasi kung saan siya unang tinawag ng Panginoon na magtiwala sa kanya, dun din yung testing. At the same time, yung staff. Parang Moses, nasa kanya lahat ng rason na pinapakita sa kanya yung mga previous faithfulness ng Panginoon, na kaya pwede ka magtiwala sa akin. Ayan, singit ko lang. Nasa Horeb din sila. And you shall strike the rock, and water shall come out of it, and people will drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. Ayan, sumunod siya. Ano po kaya kung si Moses represents the law, the rock represents Christ. Sabi sa 1 Corinthians 10:4, si Paul po nagsulat nito. Tama ba si Paul, Pastor? Si Paul, verify pa Verse 4, and all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Ibig sabihin pala, noong hinampas ni Moses yung bato, that pictures Christ. That, sabi nga dyan, the rock was Christ. Next po natin, the striking of the rock actually pictures judgment. Nabanggit natin kanina, di ba, na ang lahat po ay nagkasala. Lahat po tayo, maliit, malaki, konti, madami, sadya, hindi, sa isip, salita, at sa gawa, nagkasala tayo sa Panginoon. At dahil sa ating kasalanan, the striking of rock pictures judgment. Noong, ayun nga, hinampas ni Moses. That was actually Jesus Christ. Tingnan po natin yung Isaiah 53:5, sabi dyan. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities, ating mga kasalanan. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wound, we are healed. Ayan. Tingnan din po natin, 2 Corinthians 5:21. For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Naalala ko, di ba, ilang beses na rin nabanggit sa atin sa preaching ni Pastor Mike minsan nung iba ding mga deacons, yung term ng imputation. Ano po kaya yung nangyari dito? Sabi diyan, He was pierced for our transgression. Sabi diyan, for our sake, He made Him to be sin, who knew no sin. Kasi po nung ipinako si Jesus, yung ating mga kasalanan, yung ating mga pagkakamali, was imputed on Jesus Christ. At the same time, nung nabayaran na ng Panginoon yung kasalanan, yung righteousness niya was imputed to us. Kaya po, positionally, nababanggit din to before, positionally, kapag tinignan tayo ng Panginoon, kung ikaw ay mananampalataya, imbis na makita si makasalanang Jay, ang makikita ay yung tuwid na Panginoong Jesus. Kaya nga sabi din ni Jesus na I am the way, the truth, and the life. Kay Jesus mismo nagsabi na walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya lamang. Kasi siya lang yung namatay para sa ating mga kasalanan. Meron nga po kung nakitang Facebook post dati,
Di ba, normal naman natin na naririnig, bakit hindi na lang angel yung namatay? Ito pa, sa Facebook post, bakit hindi si Satan yung pinako? Bakit si Jesus pa? Di ba? Bakit si Satan? Kasi nabanggit natin kanina, di ba, na yung standard ng Panginoon is perfection, perfect obedience sa law. Sabi nga dito sa Romans 7:10, yung kanina Romans 7:12, nung sinabing standard ay perfection, atrasan tayo ng konting verses, the very commandment that promised life proved to be death to me. So the principle is, kung kaya mong sundin lahat ng commandment, perfectly, hindi ka madapa sa isa, that promised life. At ganoon po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sinunod po niya lahat ng nasa batas, hindi po siya nagkasala ni isa. And actually, that promised life. Kaya po kung tutuusin, di ba, si Jesus lang yung yung karapat-dapat na mapunta sa langit. Siyempre, taga-langit siya, nagkatawang tao, pero by principle, siya lang po dapat yung talagang mapunta sa langit. Kasi lahat tayo nagkasala. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:8-9, "For by grace you have been saved." Dahil sa kabutihang loob ng Panginoon naligtas tayo through faith sa pamamagitan ng pananampalataya. And this is not of your own doing. Hindi sa kung anumang ginawa mo dito sa lupa. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Naririnig natin, di ba? John 3:16, kahit saan natin nakita. Minsan kahit sa truck, nakikita natin yung John 3:16. Sabi, "For God so loved the world," dahil gano'n na lang ang pagmahal ng Diyos, na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Upang kung sino daw po ang maniwala kay Jesus, sa anak ng Diyos, hindi mapapahamak. Bagkus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Naririnig din natin, you have to accept Christ as your Lord and Savior. You have to put your faith in Jesus Christ alone. Kaso ang tanong, ano yung kailangan nating paniwalaan about kay Jesus? Ano yung kailangan nating panampalatayaan tungkol kay Jesus? Ano yung kailangan nating tanggapin? Sabi po dyan sa Romans 10:9, "Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." Sabi, you have to accept Christ as your Lord and Savior. And actually, I believe galing yun sa Romans 10:9. Meron akong katrabaho kasi nakapag-usap kami ng tungkol sa Bible. Sabi ng iba, kapag lasing lang kayo nag-uusap ng Bible. Hindi pa ako umiinom. Hindi pa kami lasing that time. Pero nag-uusap kami ng mga katrabaho namin. Tapos kasi siya, part siya ng ibang religion na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Nung shinare ko sa kanya yung gospel, tanggap niya, naniniwala siya na si Jesus kinuha yung ating mga kasalanan, namatay sa krus. Sabi diyan, on the third day, He rose again, pero hindi niya matanggap na si Jesus ay Diyos. Sabi diyan sa Romans 10:9, that is also important that we believe that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead and you will be saved. Ayun yung dapat nating paniwalaan kay Jesus. Ayun yung dapat nating panampalatayaan kay Jesus. Kasi baka marahil hanggang ngayon, sabihin natin na naniniwala naman ako kay Jesus na kinuha niya yung ating mga kasalanan. Pero it is hard for us to believe na si Jesus ay Diyos. May problema na yun. Kaya kung sakaling may confusion, pwede kayong lumapit. Kung sa mga lalaki, pwede kay pastor o kaya sa ating mga deacons o kung kanino kayo komportable. Sa mga babae, sa ating mga ladies, sa ating pastor's wife, kay Ate Hana, pwede kayong lumapit. Ayun. Na-mental block ako. Ayan. Ayun nga po, that our salvation, sabi ni Jesus, sa Kanya lang, we have to believe, put our faith in Jesus Christ alone. Yan. Hindi sa ating sariling gawa, wala ring relihiyon. Sabihin natin, bata pa lang ako, Christian na ako eh. Bata pa lang ako, Baptist na ako eh. Lumaki ako sa Sunday school, di ba? Tsaka, di ba ako kasi lumaki ako na akala ko kailangan ko maging mabait eh. Pero that did not remove the fear sa aking puso na paano kung namatay ako ngayon, sapat pa yung kabutihan na ginawa ko. And yung peace, nangyari siya after I knew Jesus Christ, the Prince of Peace. Diba? Na God is not willing for anyone to perish, but for all to come to repentance. We have to repent, that is also important, but the salvation is only hindi sa ating mga gawa. We have to repent, magsisi tayo sa ating kasalanan at the same time, put our faith in Jesus Christ, that He is Lord, and He rose again from the dead to forgive us from all of our sins. Ayan. Next na po natin sa ito, last point ng ating last point. Last subpoint ng ating last point. Water came out from the rock. Behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, katulad ng nabasa natin kanina, and you shall strike the rock, hinampas niya, and water shall come out of it, and people will drink. At ganun nga yung nangyari. And Moses did so in the sight of Israel. Tingnan po natin, John 14, nung kausap ng Panginoon yung Samaritan woman.
Inom po muna ako tubig. Jesus said to her, sa Samaritan woman, "Everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." The same thing as water came out from the rock after Moses struck it, after niya yun hampasin, not until Christ was smitten was the Holy Spirit poured out and salvation made possible. Nabanggit to ni Kuya Frank last week eh. Sabi sa Ephesians 1:13-14, "In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation," ayun sabi niya sa Ephesians, "and believe in Him," Jesus, kita natin very consistent po yung Bible, no? Na we have to believe in Jesus, we have to put our faith in Jesus, not by our works. Ayun sabi diyan, "We're sealed with the promised Holy Spirit." Na, kumbaga, naselyuhan ka na, secured ka na, nasa iyo na yung Holy Spirit. Ano po yung sealed, para saan po yun? Who is guaranteed of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Di ba, yung requirement is perfection. Wala sa ating perfect, si Jesus Christ lang yung perfect. If we believe in Jesus Christ, sabi dyan, nabanggit natin kanina, mapapatawad ka sa iyong mga kasalanan, and you are guaranteed of our inheritance. Actually, nabanggit to sa YouTube si Pastor White. Sabi niya na kung nasa impyerno si Jesus, that is heaven for me. Although alam natin na nasa langit si Jesus. Parang bonus na lang yun, no? Pero ang point, dahil napatawan tayo sa ating mga kasalanan, sinabi nga sa John 1, mga anak na tayo ng Diyos eh. Hindi na lang tayo basta, we were no longer as enmity. Hindi na tayo kaaway ng Panginoon. We are sons and daughters of God. Ayan. Pero, bakit natin ito pinag-uusapan? Ano yung, kumbaga, conclusion? Di ba? Kapag open, sabi ni Pastor, kaya Frank, pag open, di ka makapasok. Kung conclusion, di ka makapasok pala. Nag-gets niyo ba? Ayan, conclusion, kasi clusion eh. In-explain pa yun, yung joke, naging explanation, naging discussion. Pero ayun na nga, ano bang point? Ba't natin ito pinag-uusapan? Kung ito first time mo ito marinig, if you are not yet a believer of Jesus Christ, marahil isa ka sa katulad ko before, natatakot. Sapat ba yung mabuti kong nagawa? Sapat ba yung kabutihan ko? The Lord is not willing for anyone to perish, sabi natin kanina, but for all to come to repentance. You just have to repent and believe in Jesus Christ. Put your faith in Jesus Christ as your Lord and Savior. Faith in Jesus Christ that He is Lord, and nagkatawang tao siya, binayaran niya ating kasalanan, namatay, sa ikatlong araw na buhay muli. At sabi dyan, and you will be saved. You will be guaranteed of our inheritance until we acquire possession of it. Sabi dyan, which is everlasting life. Pero kung Kristiyano ka na, you are struggling with repetitive sin, nahihiya kang lumapit sa Panginoon, it is also a reminder that the same God who imposed judgment sa Ehipto, at sabi na, makikita natin hindi lang sa Ehipto, pati sabi sa Exodus 32, Exodus 32, na pati yung Israelita, pinarusahan ng Panginoon. The same God who imposed judgment is the same God who was the source of grace. Di ba? Na si Jesus, siya mismo, nagkatawang tao, ano po ibig sabihin nun? Ano po bang paikot-ikot ka dyan? Gulo mo na as a Christian, we can go to the Father, we can confess our sins, He is righteous and faithful to forgive us from all of our unrighteousness. Willing magpatawad ng Panginoon. Sa Exodus nga, di ba, kung correct niyo lang ako kung mali ako ng pagkakaalala, na merong high priest yung mga Israelita. Isa sa mga trabaho ng high priest, nag-offer yung high priest araw-araw para sa kasalanan ng mga taga-Israel. Para, syempre, to offering for their sins. Sinabi sa Hebrews, kung tama ang pagkakaalala ko, na Jesus died once and for all as a sacrifice. He is our high priest. Namatay siya isang beses para pagbayaran yung ating mga kasalanan. Kaya nga, noong napunta sa Numbers, di ba, tinitignan na natin yung typology nito, na kinumand ulit ni Lord si Moses kasi nagreklamo ulit yung Israel, wala silang mainom, to speak sa bato para lumabas yung tubig. Ang ginawa ni Moses, hinampas niya imbis na magsalita. Tapos dahil doon, hindi siya nakapasok sa promised life. Sa promised land. Bakit kaya? Kasi
parang kumbaga di ba nabanggit natin na sabi ni Paul na yung batuay si Jesus, para ang dating, si Moses, he crucified Jesus twice, imbis na isang beses lang. Ayun, share ko lang din na nasingit ko, na he is our high priest, isang beses na maraming Panginoon sa atin, and that is sufficient, that is enough. Nabanggit bakit hindi si Satan yung pinako, kasi bukod sa kailangan walang kasalanan, kailangan omnipotent. Kailangan alam nung magpapatawad kung ano yung kasalanan. Kaya yung sacrifice ni Jesus, sapat mula sa unang taong nabuhay hanggang sa pinakahuling taong mabubuhay, kasi He is omnipotent. Alam niya lahat ng ating mga kasalanan. Ayan. Tapos, next po, thank you. Sana po kasi parang magulo yung presentation pero sana nag-gets niyo po yung point. I would like to invite yung hindi pa po nananampalataya. Today is the day of salvation. Huwag mong hayaan na, sabi, do not worry about tomorrow, di ba? Kung titingnan natin, do not worry about tomorrow kasi hindi naman guarantee na buhay pa tayo bukas. Kung alam mo na hindi ka pa mananampalataya, hindi ka pa sumasampalataya kay Jesus, bakit hindi ngayon?